A few moments later. Oh my God! Kala mo hindi kita papatulan, ha? Good morning everyone. Good morning YouTube Galing, ah. and viewer. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at pinapanood ang aking mga bidyong medyo may puti yata ako sa aking bigote. Google! So nag-iisa lang yan. Yan ay anting-anting ko. Oh my God! Wow! Kala mo hindi kita papatulan, ha? So today magsa-shoutout pa ba tayo o hindi na? So shoutout na lang sa taga Makati, Makati City, San Andres, Malate, Sabungan Luntok, Naik Cavite. So shoutout po sa inyo lahat. Galing, ah. Hills View, Morning View, o lahat ng view dyan, Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pasinaya, o yung Ciudad Nuevo, dyan sa parting Naik Cavite. Shoutout po sa inyo lahat. So ngayon ay may maganda akong balita. Yung monitor natin, ito, na malabo, papalitan na natin. Oh my God! Wow! Dahil meron po nag-sponsor sa akin na isang monitor, medyo maliit lang siya, 70 Galing, ah. inches, pero malinaw naman daw. Pero nag-auto restart siya. So yun po ay aking ayusin at gagawin para po magamit natin ng maayos ang ating screen. So ayusin ko po mamaya at papalitan na natin yung ating flat screen monitor na 22 inches. So papalitan ko po yun. Sana ay magawa natin yung monitor na auto restart. At yun ang gagamitin na natin para malinaw yung ating screen. So siya nga pala, may sasabihin nga pala ako. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tungkol doon sa medyo magalaw ating camera. Tungkol sa aking asawa, no? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sana huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ako'y nagtatrabaho dito para kumita at para ipadala sa inyo, no? Wala naman akong ibang kaon dito, kundi kayo lang naman. Hindi totoo yan. Saka alagaan mabuti ang mga anak natin, lalo na si Shona. Dahil yan ay may karamdaman, ano? Yan ang pinakamaganda mong gawin. Aking minamahal na asawa. Huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Ako ay nagtatrabaho dito ng maayos ay para lang sa inyo. Para makaipon ako ng pera, makapagpadala. So sana ay ako'y naiintindihan mo, no? Bola lang yan. Kahit mahirap yung sitwasyon ko ngayon dito. Kita mo yung panliligo ko, doon pa ako pumupunta sa bahay. Hindi kumparing arte para makapaligo lang. Tapos yung kinakain ko dito ay binibili ko, hindi ko hinihingi. Kahit pa ang tinutulugan ko dito ay semento, sinasapinan ko lang ng karton, okay lang sa akin yung tinitiis ko yun. Dahil yun ay para sa inyo. Dahil kung wala akong pakialam sa inyo, hindi na dapat, wala na ako dapat dito. At nandun na lang ako sa atin at natutulog na lang. Kundi wala akong pakialam sa inyo, diba? Kaya ako nandito dahil sa inyo. Dahil may pakialam ako sa inyo, diba? Naiintindihan mo sana yon. So ngayon, let's start. So ayusin nga natin yung monitor. Ito, bali yan. So LG yan, LG. Ano pa yung tatak niya? So hindi ko makita yung tatak niyan kung anong LG dito. So sasabihin ko na lang LG 19 EN33. Yan. LG 19 EN33. Yan ang model ng LG monitor. Yan. Masyadong maliit lang siya pero okay na yan para may magamit tayo. So ito ay ayusin pa natin.
check upin natin kung ano ang sira at ating papalitan. So kung wala man tayong, hindi man natin maayos to, wala tayong magagawa. Yun pa rin ang gagamitin natin, yung ating previous na monitor ng ganyan na pagkalabo-labo. Tingnan yung LCD nya, no? Kitang-kita nyo naman na meron talagang damage yung LCD, di ba? Kahit hindi ko buhayin. So kailangan maayos natin to para may magamit tayo maayos. So umpisa na natin. So stay tuned and we'll be right back. A few moments later. So welcome back. Welcome back sa inyo. Kala mo hindi kita papatulan, ha? At ito na nga ay babaklasin na natin. So panoorin nyo ko. Medyo mahirap magbaklas. Baklasin lang natin muna. Yan. Para makawala natin. So kailangan natin dandanin baka malaglag ng LCD. So sana ito ay maayos natin. So dyan lang kayo at binabaklas lang natin to. Hindi siya matanggal yan. So natanggal na natin. So uutin natin tong sako niya sa bottom menu ito sa ilalim. So tanggalin lang natin to. And then i-relax muna natin itong frame niya. Tapos ito itatanggalin natin LCD. So babalik ta rin natin. Balik ta rin natin ang LCD. So, mamaya ililing ko tong kawan na to kung ano yung man yung tinanggal ko at pinalitan, ano? Para makakita nyo. So, natanggal ko na yung frame. Itong back frame niya, natanggal ko na. So, ito na. Ito yung kabuuan niya. O, yan. So, ito yung board niya, nakakapiraso. Yan. Kita nyo? Kapiraso lang yung frame niya. So, ang gagawin ko dito ay ipopost ko muna itong camera. Kasi nga, naka-front camera tayo. So, ibaba camera ko. So, stay tuned and God bless. A few moments later. So, welcome back. Naka-back camera na tayo, no? So binaliktad ko lang yung view ng camera kasi hindi nga nyo makikita at nahihirapan ako. So unplug natin itong flex. And then itong gun nya sa LCD backlight. Yung ano na. So ito ang board nya. So check upin natin. So i-zoom ko lang. So dali natin dito sa micro-ons. Test natin. So ito ay auto restart. So kailangan maayos natin to para magamit.
para mapalitan na yung monitor natin. So test natin yung isa-isa. So parang galing na yata to sa pagawaan at hindi naayos. Kasi bengkong na oh. Oo nga, parang galing sa pagawaan, hindi nila naayos. So testing din to. Hindi nyo nakikita ang ating kawan. Test natin. Kung itibo. So okay naman. Matakbo siya. So itong ano na to. So okay naman siya. Transistor. Mukhang damage siya ata transistor. So hanapin natin yung negative positive niya kung tatak. So parang may problema tong transistor. So hanap pa tayo ng iba. Baka normally lang yun dahil walang kuryente. O normal nga lang yun. Ayun, negative positive. So ito may problema itong isa. May problema isang transistor. Kasi ayaw itong makbo. Ayaw siya tumakbo. Ito kasi natakbo. Natakbo itong transistor na to. Ito kaya. So natakbo rin. Ito. Natakbo. Ito, natakbo ito. So ayaw. Hindi siya tumatakbo. So hindi muna tayo magpo-focus dyan. Kasi ito sa konto eh. Sa display, meron siyang display. May display naman actually. Kasi ito, support lang to sa display. Filter lang ng display yan. So nag-auto restart siya. Ibig sabihin parang kinakabos siya ng kuryente dahil namamatay nga auto restart. So magpo-focus tayo dito. Dito sa injector ng kanyang 12 volts. So focus tayo dyan kasi namamatay nga siya. So ito ay okay. Okay. Ito. So okay. So tumatakbo siya. So tingnan natin tong isa. Okay. Mga capacitor. Check natin. Okay. Okay. So okay naman yung kawan. So dito. So parang sunog. Sunog siya. So palitan natin mamaya. Tapos Ito, laptop. so dito to ay ito backlight to eh. Ito sa mino. Sa mino to. Ito injector nito para sa mino. Tapos ito ay sa backlight. Mino button to. Ito injector ito sa backlight. So isa sa 12 volts patay sindi. So dito tayo magpo-focus dito. Kasi pag nilagay natin ng kuryente, patay sindi. So para nagso-short yung kawan niya, yung power source niya from 12 volts. So dito tayo po-focus tayo dito. So tester natin. So okay. So ito may problema.
So palitan natin to. Itong isang to, hindi malaki itong capacitor na to. Palitan natin to. Tapos palitan natin itong dalawa. Ito. Kasi ito ay filter para sa 12 volts. Ito dito sa injector na to, filter to, itong capacitor na to. So kapag short po yan, maliban man sa apat na yan, hindi kukulangan talaga ng kuryente. Patis hindi talaga mangyayari dyan. Kasi kinakapos siya. Kasi meron shorted dyan. O ano, kumbaga pa short pa lang. So papalitan natin yung ganun to. So palitan natin to, itry natin palitan itong dalawang ito. Itong magkatabing ito, saka ito. Papalitan natin, saka itong isa. Para sa signal. Ito signal kasi ito eh. Papalitan natin yan. So let's get it on. Ikaw na natin to. Yung ating tester. Tapos so sana hindi tumakbo, no? Sana tumakbo to pag naayos natin. So lipat tayo dito. Lipat tayo sa pwesto natin. Yan. So ready ko lang yung kuha. Ready ko lang yung mga gamit. Alam nasaan yung mga gamit natin. So simulan na natin. So tayo ng hot air. So mamaya ay ipipicturean ko tapos ililink ko na rin para makita nyo yung pinapalitan ko. Kita nyo ba? So hindi nyo makita, no? Yan. So hindi nyo makita yung capacitor. So ilagay natin dito. Ilagay muna natin sa kita nyo. Ayan. Yan yung capacitor. Kita nyo dyan, di ba? Yan, tinanggal ko yan. Yung isa pa, tanggalin natin. So kailangan ingatan yung mga plastic kasi malulusaw. Tumalsik na. So ayan. Yung dalawa. Di ba? So dalawa na.
Itabi muna natin itong mga pyesa. Kasi tatanggalin pa natin. So, meron ako ditong board ng tablet. So, kuha tayo dyan ng mga capacitor. Yan. Basta't ka-size ng kawan nyo, na tinanggal nyo, eh, pwede nyo na may kabit. Yan. Pwede nyo na may kabit yan, basta't ka-size ng capacitor na tinanggal nyo. Yan. Diyan tayo kukuha sa board ng tablet. So, tatanggalin natin to. Yung sa signal. So, ito, tinanggal ko na. Tinanggal ko na isa. So, i-comb na natin to. So, kuha tayo ng pyesa dito. Kuha tayo ng pyesa. Kuha ko ng pyesa dito sa ako ng tablet. So, ito na. Kabit natin. Nakabit natin, no? So, kabitan na rin natin yung isa. Ayan. Medyo hindi pantay yung pagkakalagay ko. Pero okay na yan. Nakadikit naman. Kita nyo? So, pinaldan natin to. Ito, pinaldan natin. Saka ito. Filter po sa 12 volts yan. Ito. So, ito yung mga capacitor. Ito yung pinagpalitan natin. Ito. So, ang nilagay ko dyan ay galing sa tablet. Kasi doon lang tayo makakakuha ng mga capacitor eh, na malalaki. Yan yung dalawa. So, lalagyan natin yung isa. Yung isa na lang sa signal. So, pag nilagay ko to sa signal input kasi yun. Kapag nilalagay nyo yung VGA, signal input. Kasi hindi siya nakakaon talaga eh. Kumbaga, no signal input ang nangyayari. So, i-replace natin to, yung capacitor na to, and then papalitan ng bago galing sa tablet. So, okay na. So, buksan natin yung ilaw para kawan. Kasi lumalabo ang mata ko pag masyadong malakas ang ilaw.
Kaya hindi ko masyado binubuksan ng ilaw. Oh, so yan, sana yung nakikita nyo, no? Yan. Saan ba yung pinaldan natin? Oh, yan. Ito yung pinaldan natin. So, hindi ko na to pinaldan sa kwanto sa tawag doon. So, hintayin muna natin siyang gumana kung gagana. Kung hindi siya gagana, papalitan na natin itong transistor na to. Kasi itong apat na to ay nagana pare-pareho. Pagdating dito, kapag test ko siya, ay gumana. So, unahin muna natin to kasi ito ang kailangan pinaldan natin. So, ito, pinaldan ko to. Ayan, kita nyo, nakatabingi pa. Saka ito. Yung dalawang yan, pinaldan ko yan. Tapos itong sa signal input. Ayan. So, ni-replace ko yan. So, iti-test natin, try. Try natin kung ito ay mag-auto restart pa. So, sana okay. Wala sanang problema. So, galing yan sa pagawaan to, tingnan nyo. Bengkong na siya. So, hindi lang siguro nagawa. O, tingnan nyo yan. Parang pinaso na ng kuwan. Nag-bake siya agad dito sa kuwan na to Ilang volt tayo ba to? So, 100 volts. So, pwede naman natin siyang kabitan kung sakali man na yan ang sira. So, papalitan natin to. Kung wala kayong ganyan, dito tayo kukuha. Yung mga capsule na yan, yun ipapalit natin. So, makakuha lang tayo ng 100 volts. 105 Celsius. So, basta't kukuha tayo. Kung sakali man hindi gumana, papalitan natin yun. 100 volts, kukuha tayo. So, maghahanap tayo ng 100 volts na katulad sa kanya. Kahit hindi siya kaparehas, okay lang. Basta't makakapaglagay ka ng ganito. 100 volts. O medyo mas mataas ng konti, walang problema. So, kaya dito sa power supply, yung power supply na to, kuha tayo ng kawan dyan, ito. Tingnan natin kung anong volts to. 1,000 yan. O 16 volts. Kailangan sa 100 volts ang kailangan natin. So, just in case lang naman na hindi siya gumana. So, ikakabit na natin at testingin natin itong monitor. Pag di gumana, so may magagamit tayong bago. So, lipat tayo ng pwesto. So mamaya ito ay kakawan ko, no? Pipicturan ko kung ano man yung pinalitan ko. Ito yung pinalitan ko. Ito nga yung pinalitan ko, yung dalawang yan. Kasi pag nag-auto restart po yung ganito, yung mga TV monitor, ang una nyong titingnan yung ito, saka yung filter ng 12 volts. Tingnan nyo kung kinukulang siya ng supply, kaya nag-auto restart po yan. So tingnan nyo po yung mga capacitor. So ito naman hindi man nasisira ito parang transformer yan, conductor. Hindi naman basta-basta nasisira. Mga ganito lang po nasisira yan. Kumbaga parang nagli-leak siya, overflow. So sa akin, ang ginawa ko, dito muna ako sa filter. Dalawa. Pinalitan ko yung dalawang yun. Tapos dito sa signal input niya, yun. Capacitor nun, pinalitan ko. So, i-ikaw na natin. So mamaya, pipicture ko nga at bigawin ko. Picturean natin muna.
Para mamaya, kung sakali mong gumana, hindi na natin mapaklasin. Di ba? So, bubuhayin ko muna yung cellphone. Pipicturean ko muna. Pipicturean ko to at bibilugan ko kung saan yung pinaltan ko, no. So, ang model nitong LG na to, ito ay LG LED 19EN33. So yun yung model ko sa LG. So kung may kasukat kayong ganito o anumang mga flat screen TV, o kahit TV, flat screen TV, meron naman kasing ganyong na monitor na may TV na eh. So just in case na nag-auto restart, so yun po ang gawin nyo. Mga ginagawa ko, di ba? So pipicturean ko, tapos isasabay ko na rin sa slideshow ng aking channel, no, para makakita nyo. So pipicturean ko siya. Picturean ko na lang para hindi ko makakita, medyo malabo. Pasensya na kayo at medyo excited lang kasi ako. So dapat pala yan dito sa ilalim. So ilagay lang natin muna. So salpak natin to. Salpak natin to sa kanyang sa button menu. And then i-proper natin yung pagkakasalpak na LCD. O yan. So naisalpak na natin, no. Yan. Naisalpak na natin ng maayos. So ito yung back cover frame, ibabalik na natin.
Coffee frame. So dito tayo, ayan, naglobat na yung cellphone ko. Sana hindi pa masyado siya mag-shutdown para makita natin yung monitor. Ayan. So babalik natin, no. Balik na natin. Tapos lagyan natin yung screw. Lagyan ko ng screw. Yung pinaka-lock niya. So, pag ito gumana, pag ito po ay gumana mga ka-DIY, so ito ang gagamitin natin. May magagamit tayo kahit maliit. So, pagtyagaan na natin at least. Oh, nakikita nyo? Yung pinaltang kong capacitor doon sa signal input. So ayan na, nagkaroon na siya ng signal. Pero nasabi niya, no signal. Please check your connection. So hindi pa natin ilalagay ang BGA. Ito. Yan ang sabi niya. Kasi dati, nang hindi pa siya nag-auto restart. So wala siyang nalabas na ganyan. So meron na ngayon. Dahil nga pinalitan na natin yung signal IC niya eh. Bagay yung capacitor, yung katabi ng signal IC, tinanggal ko yung capacitor kasi shorted eh. So ilalagay natin itong BGA. Salpak natin, tingnan natin kung nagana na. So pag ito gumana, so ito gagamitin natin. Tingnan natin. Entering the power saving mode shortly. Entering the power saving mode daw. Tingnan natin. So hindi siya bumukas oh, di ba? So restart natin yung ating CPU. Restart ko. So yeah, tingnan natin yung monitor. Ayan, kita nyo?
O yan. So, sana ay gumana ng diretso at hindi na siya mag-restart. Magandang pangitain yan pag ganyan. So sana hindi mamatay, no? So yan. Enter natin yung ating password. So maganda, 'di ba? Linaw. Oh, 'di ba? Gumana siya. Oh, 'di ba? Gumana, no? Yan tayo. 'Di ba? So at least meron na tayong monitor na magagamit. At least naayos ko. Oh. 'Di ba? Meron tayong magagamit ngayon. Oh, 'di ba? So maghintay lang tayo ng mga 3 seconds, 5 seconds kung mamamatay siya. Sige. So ito yung ating monitor na una. Ito yung LCD. May white na siya. Parang nagkakrak-crack na siya sa loob sa LCD niya. So dami siyang LCD. Pero working pa naman siya. LCD lang talaga problema. LCD lang. Oh, so mahirap sa mata. Pag ako nag-e-edit, napakahirap. Talagang itututok mo yung mata, baka masira mata natin. So, i-replace na natin to. Tatanggalin na natin to at itatabi muna natin para makawan. Tapos ang gagamitin natin ito, yung malinaw na yan. Yan ang gagamitin natin for the meantime. Kasi okay na naman siya, naayos na natin. So, ilang seconds na? Titingnan natin kung mamamatay siya. So kung ito yung USB not recognized, ito yung cellphone ko yan, naka-attach sa computer, sa CPU, ayan. Baka kung anong isipin nyo. Kasi nga naka-charge habang kinukuhanan ko to. Baka mamaya mamatay, mapahiya ako sa inyo. Diba? Ayan, timo, naglolobat yung kawang ko, yung cellphone. So sana hindi siya mamatay. $127. So, ito. Yung oras na yan, di 127. So, gawin natin 130. 130. Updated po yan, ha. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. November 18, 2021. So, ngayon pong November 18, 2021, yan ay i-upload ko. Oh, bali 128 na po. 2 minutes na lang. So, gusto ko sana ibaba mo itong aking gawan at nahihirapan ako. Ayan, kaso nga lang nalolobat yung gawan ko. Atin mo nang ayusin natin camera. Ipalitan natin ng bago. Palitan natin ng bagong charger. Kasi nag-e-error. O yan. So bali, chinarge ko yung cellphone. Pasensya na kayo at magalaw yung ating camera. Kasi chinarge ko yung cellphone eh. Chinarge ko yung cellphone. Para hindi siya mamatay. Baka biglang mamatay yung kawan natin. Yan. Panoorin nyo yung ating kawan para makita nyo. So papatayin ko yung ilaw para mas maliwanag. O yan. Kita nyo. So medyo maliwanag pa rin. So i-zoom natin ha.
Zoom natin yung camera. At tayo ma-zoom. O yan. I-zoom na natin. Tingnan nyo kung ilang oras na. O, 1:29. So, sa 1:30, kapag yun ay hindi namatay, ibig sabihin okay na. Diba? So 1:30 na, di ba? So 1:30 na, hindi namatay, di ba? So isang napakalaking thumbs up. Oh, di ba? Hindi siya namatay. Kita nyo, 1:30 na. O, so bibigyan pa natin ng ilang oras. So, ayan yung mga saan ba yung mga menu ng ating gawan. So malabo yung mga menu natin, no? Hindi nyo makikita masyado. So, itataas natin yung camera. Ayan, nakita nyo na. Oh. 'Di ba, linaw? Oh. Hindi siya namamatay, no? So may bago tayong monitor ngayon na magagamit. So pag nakita na may-ari yan, nanagan na, ay manghihinayang 'yon. Manghihinayang 'yon. Sigurado babalik-balik 'yon. Sasabihin 'yon, dapat pala pinagawa sa akin. 'Di ba? Kita nyo? Auto restart. Oh, anong oras na? So mamaya ating papatayin na natin yan. Anong oras na ba? Lapit natin. So hindi nyo makikita. Oh, 1:31 na. 1:31 PM. Di ba? Hindi pa rin namamatay. Oh, malinaw pa rin. Oh. Di ba? Hindi pa rin namamatay. Malinaw pa rin, kaso medyo maliit. Maliit lang talaga. So, ang gagawin natin, papalitan natin tong kan. Palitan natin yung monitor. I-replace na natin yung monitor natin na may kawan siya sa loob para may ahasatan na puti. So, papalitan natin. Ipo-focus lang natin yung ating so, panoorin nyo kung habang nagpapalit. Hanip, mga bata. So, nakita niyo yung pagmumukha ko, no? Ganda ko lalaki. So, tatanggalin na natin to. Tatanggalin na natin to. Tanggalin na natin at papalitan natin. So, nilagay ko siya sa sulok. Ayan o. Nilagay ko siya doon. Doon siya nararapat. So magagamit pa rin naman natin yan. So i-dual monitor ko na lang. Kung medyo may DPI, so gagamit ako ng DVI sa BGA. Kukunin ko sa meron naman akong video card na meron DPI sa BGA. So pwede ko siyang pagsamahin yung dalawang monitor na yun. So, para hindi tayo magastos sa kuryente, hindi na natin gagamitin yun. Diba? Ito na lang gagamitin natin. So, salpak natin doon.
in-unplug ko na tong power cord niya. In-unplug ko na yung power cord niya at atin nang ipo-pull niya para hindi makalat. So, medyo lumiit ang ating monitor, no? Lumiit yung monitor natin. Lumiit yung monitor, pero okay. Kasi malinaw. Kita nyo? Malinaw naman siya. Kahit dahil nga pinalitan natin, nung medyo maliit nga lang. Yung monitor dati, ayan, yung malaki. Hindi, pangit naman kasi tingnan nyo yung screen. Tingnan nyo, may puti-puti. So, dito na lang tayo. Malinaw naman siya. Di ba? Kita nyo naman malinaw at magagamit natin siya na maayos. So pag nag-tutorial ako, makikita nyo na. Makikita nyo na malinaw, hindi yung parang inaanaynag nyo pa kung ano yung ginagawa ko. Di ba? So malinaw na siya. So ilapit natin. Oh yan oh. Shoutout sa kawan sa nagbigay ng monitor. Mahal na mahal kita at mahal ko kayo. Dahil dyan may monitor na ako maayos-ayos. So, sana huwag ka magsisi ha sa inyong pagbibigay ng monitor dahil naayos ko. Ayan. So, sa mga technician na kagaya ko, sana may natutunan kayo sa aking paggagawa. So, pag nag-auto restart po, yun, yung sinasabi ko nga sa inyo, doon kayo mag-base sa filter ng 12 volts. Sa 12 volts na kung nag-auto restart siya, tingnan nyo muna yung mga capacitor nyo kasi baka shorted, hindi nakakapag-supply ng kuryente na 12 volts kasi nga shorted ang isa. So yung sa akin, ginawa ko, tinanggal ko yung dalawa para sigurado. Yung dalawang capacitor. Tapos doon sa signal input, para yung doon sa kanyang display, di ba nagsasabi siya no signal input. So dati yun wala, hindi nalabas sa monitor. Ngayon meron na dahil nga pinalitan ko siya ng bago. So alam niyo na siguro ngayon. So hanggang dito na lang siguro ang tutorial ko at hindi naman siya namatay, di ba? Kita nyo ilang oras na. Hindi namang oras, so 30 minutes almost na. 1:37 na eh. So sana may natutunan kayo sa aking mga pagbuo ng pag-repair ng LED TV monitor na LG. Sana ako isinyo susuportahan lagi at huwag kayong magsasawa na manood sa aking mga video vlog na ina-upload sa YouTube at pakisuportahan nyo po aking mga kapatid, si Jolan TV, si Paring Will Channel, si Joe Kayap, saka si DGT TV at lalo na sa akin huwag nyo kong kakalimutan pakisubscribe po at huwag nyo pong kung sakali pong may mga advertisement o yung commercial, huwag nyo po siyang i-skip kasi po yun na lang po ang tanging paraan para po tayo ay kumita at yung kitang ibibigay sa atin naman ni Google kung sakasakali man pag na-monetize nga pero medyo matagal pa yung sa atin. Pag kumita nga tayo kahit kapiraso, iipunin po natin yon at itutulong natin sa mga kapuspalan, hindi po natin sa sarili ninyon. So yun, hanggang dito na lang po muna at maraming salamat po and God bless.